Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. At sa video na to, i-game test natin itong isang mid-range smartphone ni Samsung, ang Samsung Galaxy A34. Maganda kaya to for gaming. Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So, bago tayo mag-start, ito pala yung quick specification. Yung Samsung Galaxy A34 sa OS, out of the box sa Android 13 siya with One UI version 5.1. Sa chipset, meron siyang MediaTek Dimensity 1080, meron siyang octa-core CPU na meron clock speed na up to 2.6 GHz. At sa GPU, meron siyang Mali G68, meron siyang 8GB of RAM and 256GB of internal storage. At pagdating sa battery, meron 5,000 mAh na removable battery na support ng 25W fast charging. So, 5 games ang ating i-test. Meron tayong ML, COD, Farlight 84, Asphalt 9 at Genshin Impact. So, first na lalaruin natin is ML at ito ang ating setting. So, HD mode naka-on, refresh rate super, graphics ultra, naka-on ng outline at shadow, at syempre naka-full download ng resources dito. So pagdating sa Mobile Legends, ang ganda po ng performance dyan ni Samsung Galaxy A34. Smooth siya mga ka-J-Vlog sa mataas na settings. So yan, nakaset tayo ng mataas na settings, ultra graphics and super refresh rate. Smooth siya. Wala tayong experience sa any frame drops habang naglalaro. So ganyang kalupit talaga yung MediaTek Dimensity 1080 na chipset. Okay na okay yan for gaming. So kung ML naman ang lalaruin nyo, walang problema yan dito sa Samsung Galaxy A34. Makakalaro po kayo ng napaka-smooth. So next naman is Farlight 84. So ito yung settings niya. Set natin sa mataas ha. Available siya sa ultra graphics ba yun? Na-set ko siya. Ayan. Graphics extreme, frame rate extreme at resolution high. So yan mga ka-J-Vlog, kung makikita nyo naman, nakakagulat na playable din or nakakatuwa na playable din ng Farlight 84 sa mataas na settings. Naka-max settings tayo dito. At surprisingly, wala naman tayong experience na any problems habang naglalaro ng Farlight 84 dito sa Samsung Galaxy A34. So yan, pag sinet nyo siya sa mataas na settings, ang ganda ng graphics niya. Very detailed, ma-appreciate nyo talaga siya. At napansin ko, pag matagal na tayo naglalaro, medyo umiinit na yung smartphone. Nagiging warm lang naman, hindi overheat. Dito sa bandang joystick siya umiinit. So yun, panigurado pag Farlight 84, may enjoy nyo rin pong laruin yan dito sa Samsung Galaxy A34. So next naman is COD. Ito ang settings natin both sa Battle Royale and multiplayer. So kung mapapansin nyo, pag frame rate max natin, graphics low. So gagawin natin, graphics high and frame rate very high.
So yan, pagdating sa COD battery health, kung makikita nyo, napakaganda ng performance din ni Samsung Galaxy A34. Tignan nyo yung movement, ayan, nakagalaw siya na mabuti. Ayan, no? Super smooth, oh. Very detailed din yung graphics dahil nga nasa mataas tayong graphics sa settings. So, yon. Kahit na makikipaglaban tayo, nakapaglaro na kasi ako ng full game ng battery health dito. And okay yung performance na wala naman tayong experience na any problems din habang naglalaro. So pagdating sa COD multiplayer, tingnan nyo, napaka-smooth na performance din ni Samsung Galaxy A34. Na sobrang smooth, minsan na sobrahan na yung pag-ikot ko ng player. And pag nakikipaglaban, okay din performance niya. Wala tayong na-experience na mga frame drops while playing COD multiplayer. So sa multiplayer, mas okay performance niya kasi sa multiplayer, mas magaan kumbaga yung load neto kumbaga compare sa Battle Royale. So yon, COD, panigurado may enjoy nyo rin dito sa Samsung Galaxy A34. So pagdating sa Asphalt 9, playable siya dito sa Samsung Galaxy A34. Ang ganda rin ng graphics niya, very detailed. Yung glossiness ng kotse nakikita natin, ang ganda, oh. So wala naman tayong experience na any problems kahit na doon sa pag nagka-clash sa kotse. Hanep, maganda po ang gaming performance ng A34 sa Asphalt 9. So next is Genshin Impact. Ngayon, set muna natin siya sa pinakamataas na settings. Tingnan natin kung ma-handle ba ni A34 yan. So, graphics highest, 60 FPS, at naka-low lang yung motion blur. So, nakamataas sa settings. Ayan. Uy, nakombo na nga tayo. So, yan yung performance niya. Kung tingnan nyo naman, oh, okay rin naman. Na-handle niya rin naman sa naka-on yung motion blur. Hanip, ang lupit talaga nitong Samsung Galaxy A34. Ayan, no? Naka-on yung motion blur niya, nakakapag-battle tayo na mabuti, playable siya. Meron mga slight frame drops pero manageable siya dito sa smartphone na to. So next, easy off natin yung motion blur pero naka-high settings pa din tayo. Okay, off. Kung makikita nyo, mas mabilis yung rotation pag naka-off yung motion blur. So, I suggest while playing Genshin, mas maganda siguro yung off nyo na lang yung motion blur for more convenient playing. Ayan, playable po ang high settings ng Genshin dito sa Samsung Galaxy A34. So, napapansin ko na rin, 2 minutes pa lang tayo naglalaro, medyo nagiging warm na yung smartphone banda dito sa joystick. So, alam niyo naman, pag naging warm na yung smartphone or nag-overheat na, doon na tayo nagkakos ng mga malalang mga frame drops. Pero dito, so far naman, wala pa. Minor pa lang naman. So yun mga ka-J-Vlog, playable ang Genshin Impact dito sa Samsung Galaxy A34. So yun mga ka-J-Vlog, nakita nyo na yung gaming performance ni Samsung Galaxy A34. Grabe, lahat ng tinest nating games ay na-handle niya ng walang kahirap-hirap. Napakalupit talaga ng chipset na yan ever since the MediaTek Dimensity 1080. Ilang beses ko na-try din yung chipset na yan. At okay na okay talaga ang 1080 when it comes sa gaming. So kung makikita nyo, na-handle niya yung Genshin Impact pretty well. Na naka-on pa nga yung motion blur.
MLCODs, Farlight 84, lahat yan naka-high settings pero ang ganda ng performance ng mga ka-J-Vlog. Mas lalo na talaga sa ML. So kung naghanap kayo ng isang smartphone na super duper smooth when it comes sa ML, magandang i-recommend sa inyo ang Samsung Galaxy A34. And syempre, maganda rin dito, 256GB na rin itong smartphone na to para marami kayong ma-store na mga games dito. And 5G na ang Samsung Galaxy A34, kaya mas makaka-experience kayo ng lag-free gaming while playing ng mga favorite online games nyo. So yun, kung gagamitin nyo yung A34 for gaming, kayang-kaya rin naman itong smartphone na to, makakalaro kayo na mabuti dito. Kaya kung i-rate ko yung gaming performance sa kanyang presyo, 1 ang lowest and highest, ang score ko dito, nasa 9. So kung interesado kayo sa Samsung Galaxy A34, and mga ka-J-Vlog, ilalagay ko po yung link nito sa description.